Ang pagkukwentuhan po natin ngayon ay ang binansagang The Great Toyota War. Ito po ang gerang nagpasikat sa Toyota Hilux. Tinawag po yang The Great Toyota War dahil dito po bumida ng gusto ang mga Toyota Hilux at Toyota Land Cruiser na nakipagsabayan sa mga armored tanks ng Libya at naging dahilan para manalo ang Chad sa digmaang ito. So ganito po ang nangyari dyan. After ng World War II, yung mga malalakas na bansa ng Europe ay nagsimulang mag-decolonize or magbalik ng kalayaan dun sa mga bansang nasakop nila, lalo sa Africa. Ito ay dahil sa kapos na sa pera at nagkautang-utang ang Europe dahil sa World War II, kaya hindi na nila kayang pamahalaan yung mga bansang na-colonize nila. Mula 1950s hanggang 1975 ay maraming mga bansa sa Africa ang muling nabigyan ng independence. Kaya lang hindi naman ito agad nakabuti. Kasi guys, lalong gumula ang Africa dahil nga sa wala nang namumuno na malakas na bansa. Kabi-kabila ang mga naging rebellion, kudeta at mga civil wars. Diyan na po naglitawan ang mga diktador na leader na tulad ni Muammar Gaddafi ng Libya. Matagumpay niya pong nakuha ang liderato ng Libya dahil sa isinagawa niyang kudeta noong 1969. Ngayon, nung siya na ang leader ng Libya, ang gusto niya kasi ay maging self-sufficient ang Libya. At para magawa niya yan ay gusto niyang makuha or mabawi yung mga lupa at mga natural resources na inaakala niyang pag-aari ng Libya na inagaw ng iba. Specifically yung malaking part na kalupaan ng katabi nilang bansa na Chad. At ang kalupaan na ito ay tinatawag na Azov Strip. Kaya noong 1972 ay nagsimula po siyang pakialaman yung Azov Strip sa pamamagitan ng pagsusupply ng mga kagamitang militar doon sa mga rebeldeng kalaban ng Chad. Kaya yung gustong makuha ni Gaddafi, bagamat puro yan disyerto, ay mayaman po yan kasi sa uranium. Hindi naman po yan bibigay ng Chad kasi technically sa Chad po talaga yung Azov Strip. So ang ginawa po nito si Gaddafi ay nagsupply siya ng mga AK-47, mga RPG, mga mortars at mga kanyon doon sa mga rebelde. Nagpatuloy po ang gera na yan hanggang 1980s kung saan mas tumindi ang suporta ni Gaddafi doon sa mga rebelde. Kasi ang itinadala niya ay 7,000 na mga Libyan soldiers, 60 combat aircrafts, 300 na armored tanks, pati na rin mga attack helicopters. Dinadaan niya sa lakas ng puwersa kasi ito pong Chad ay kakaunti ang mga sundalo nito, nasa 5,000 lang. At hirap po sila sa mga kagamitang militar. Kaya ito pong si Gaddafi ay very confidential na kayang-kaya niyang talunin itong Chad. Ang hindi niya alam ay may sikretong weapon po itong Chad at yan po ay ang mga Toyota Hilux at saka Toyota Land Cruiser. Kasi guys, kakampi ng Chad ang France. Ngayon itong France, ang ginawa naman nilang suporta ay nagpadala sila ng mga 400 na brand yung Toyota. Karamihan po ay Hilux tapos meron ding ilang mga Land Cruisers. Nakakapagtaka na bakit yung mga Toyota ang ipinadala sa Chad at hindi mga armored tanks din. Kasi ganito yan guys, noong 1980s kasi ay unti-unti nang gumagawa ng pangalan itong mga Toyota Hilux sa Amerika. Ipinagtatapat po nila yan doon sa mga pickup trucks ng Ford. Ang bentahin po kasi nitong mga Toyota Hilux ay kaya niyang tapatan at talunin yung performance ng F-150 lalo na pagdating sa fuel efficiency at saka sa durability. Tapos mas mura pa ito. Sa sobrang tibay nga po ng mga Toyota Hilux ay ginawan po yan ng episode ng Top Gear sa BBC kung saan binansagan nila itong unkillable kasi inilubog nila yan sa dagat, binaksakan ng caravan, binira-bira ng wrecking ball, sinilaban ng apoy, tapos ipinatong po nila yan sa ibabaw ng isang condemned na building. Tsaka nila ngayon pinasabog yung building. After po noon ay kinalikalikot lang yan ng mekaniko, walang pinalitang mga parts, umistart pa rin. Kaya dyan po yan nabansagan na unkillable. And then guys, ang kagandahan din kasi ng Toyota Hilux ay madali itong i-operate. Hindi na kailangan ng special training ng mga sundalo para lang ito ma-drive. Tapos madali din itong i-repair. Hindi na kailangan ng mga special na mga mechanic. Hindi katulad ng mga armored tank na mas komplikadong i-operate at nangangailangan ng mga special mechanic. Napakalaki po na naging papel nitong mga Toyota Hilux sa puwersa ng Chad. Ito ang naging rason kung bakit tinalo nila ang Libya. Ang nangyari kasi dyan guys, masyadong confident ang Libyan military at saka yung mga rebeldeng sinusuportahan nila. Kaya tuloy madalas silang natatalo sa mga enkwentro kasi mas organisado at saka mas trained yung mga Chadian forces. Nakuha po kasi nilang kabisaduhin sa pamamagitan ng surveillance yung battlefield. At higit sa lahat, meron sila mga malulupit na Toyota Hilux at Land Cruisers. Dinodify po nila yung mga Hilux para malagyan ng mga machine guns, ng mga anti-aircraft na bigay sa kanila ng France at US.
Pagdating po ng January 2, 1987, ay isinagawa po ng Chad ang kanilang pagsalakay. Sinuportahan sila ng France Air Force sa himpapawid para makalusog ang ground forces ng Chad. Wala po kamuang-muang ang Libyan military na atakihin sila. Ang unang inatake ng Chad ay yung kapitolyo ng Fada na sinakop ng Libya. Walang binatbat yung mga mababagal na military tanks ng Libya sa mga maliliksing Toyota Hilux. Kasi halos pinaglaruan lang po yan ng mga Hilux, inikot-ikutan habang binibira ng firepower. Sa enkwentro na ito ay mahigit 100 armored tanks ang sinira ng mga Hilux. Samantalang sa pwersa naman po ng Chad ay 3 Hilux lang ang nasira. Kaya hindi po sila nakontento dyan. Ang sunod na inatake nila ay ang Ouadi Air Base na nasasakupan naman ng mahigit 5,000 Libyan soldiers na syempre meron ding mga armored tanks at mga military aircrafts. So ganun din po ang naging play nila. French Air Force ang lumalaban sa himpapawid, pagkatapos yung mga Toyota Hilux at Toyota Land Cruisers naman ng Chad ang lumalaban sa ground. Hindi mo bra yung mga armored tanks ng Libya at kahit pa maraming nakatanim na landmine sa paligid ditong airbase ay napasok po yan ng mga Toyota Hilux. Kasi guys, ayon sa report, sa bilis ng andar ng Hilux doon sa disyerto ay hindi natitrigger yung mga landmines. Kaya sa loob lang po ng maiksing panahon, mahigit 3,000 Libyan soldiers ang nadakip or natsugi. Kaya lang guys, nung nandun na mismo sa Alzal Strip ang labanan, ay umatras na po ang French Air Force. Baka daw kasi magsimula ang international war kung makikialam pa ang French Air Force hanggang dito sa Alzal Strip. Kaya napilitan pong dumiskarte nang walang air support ang Chad military. Sa kasawiang palad, after 20 days nung mabawi nila ang Ouadi Air Base, ay napaalis din sila dito. Pero pansamantala lang silang natalo kasi nag-regroup po uli ang puwersa ng Chad. This time, naisip naman nilang mag-drive ng 200 kilometers papasok ng Libya para atakihin ang Maaten Al-Sara Air Base. Sa bilis at usay ng Toyota Hilux sa mga disyerto, ay hindi man lang sila na-detect ng Libyan forces. Lalo't gabi isinagawa ng Chad yung pag-atake nila. Sa enkwentro na ito ay mahigit 1,000 Libyan soldiers ang na-deads. Nawasak ang mahigit 70 armored tanks, 30 armored personnel carriers at 32 military aircrafts. Samantalang sa Chad ay 65 lang ang na-deads, tapos iilang Toyota Hilux lang ang nasira. At di nga po nagtagal ay nagkaroon ng ceasefire. Then pagdating ng October 1987, nagkaroon na po ng diplomatic relations ang Libya at saka Chad. At pagdating naman po ng 1990 na pagkasunduan ng dalawang bansa na ipaubaya ang desisyon sa International Court of Justice kung saan mapupunta ang Alzal Strip. At paglipas po ng 4 na taon, pinaburan ng International Court of Justice ang Chad, kaya ang Alzal Strip ay napunta sa kanila. Dahil po dito sa pangyayaring ito sa history ay nag-start ang global trend about sa Toyota. Hanggang ngayon, sa mga conflicts na makikita natin sa Middle East at saka sa Africa, parating na andyan ang mga Toyota Hilux. Kasi guys, yan ang vehicle of choice ng mga rebel groups. Tapos siyempre, doon naman sa mga bansang walang gera, Toyota Hilux din ang naging karaniwang favorite na ipang off-road, ipang hakot, ipang hila, ipang negosyo, at yung iba nga ay ipinangpoporma pa. Lalo na po dito sa Pilipinas, kasi dito sa atin yan ang all-time #1 best-selling pickup truck. So guys, I hope na na-enjoy nyo itong konting kwentuhan natin tungkol sa The Great Toyota War. Kung meron po ako mga detalyeng hindi nasabi at gusto nyo pong dagdagan, ay pwede nyo pong ilagay yan sa comment section natin sa baba. Huwag nyo lang pong kakalimutang mag-like at saka mag-share. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!